Hello, good morning mga kanegosyo dito sa ating dito sa ating YouTube presentation again tungkol po dito kay Royal Q. So marami po kayong matututunan dito. So hope tapusin niyo po ang video presentation na to. And kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo agad sa mga susunod ko na video presentation tungkol po dito kay Royal Q. And again, don't skip the ads para po makasupport kayo dito sa aking channel. So ano po yung pag-uusapan natin? So ang pag-uusapan po natin ay tungkol kay Royal Q, yung kanya pong tinatawag na trade settings para po doon sa mga members natin na gusto po agad mag-umpisa ng kanilang pagtitrade kay Binance gamit po itong ating Royal Q Artificial Intelligence Robot. So bago po tayo mag-start, pakita ko lang po sa inyo na alam nyo po ba na sa buong mundo nasa 7.3 million people po ang mga nabibiktima ng mga crypto and forex scam. So dito po sa platform na to, kapag naintindihan nyo po ito, hindi na po kayo mabibiktima ng mga crypto and forex scams na yan. Pag-aralan nyo lang po. So meron po akong website sa baba ng video na to. Pwede nyo pong i-check to, itong bit.ly /Royal Q Crypto Bot. Nandyan po lahat ng details. And then again, almost 500,000 people po sa buong mundo na ang na-save nito sa mga crypto and forex scams. Dito pong ating Royal Q robot. Kasi bakit ko po nasabi yan? Kapag po dinownload nyo ang Royal Q sa Google Play, makikita nyo po doon nasa 500,000 plus na po ang gumagamit ng ating Royal Q robot. Even po mga whale trader, yung mga malalaking trader po sa Binance, ginagamit na rin itong Royal Q robot. So mag-umpisa na po tayo. Ito po ang sistema ni Royal Q kapag kayo po ay naging member na, nakapag-activate na kayo ng robot, nakapag-bind na po kayo ng inyong Binance sa Royal Q kasi kailangan nyo po yung i-bind, no? So hindi po kayo makakapag-start dito kay Royal Q nang hindi po nakalink ang bawat isa sa bawat platform. So sa API management ng Binance, i-connect po natin itong robot po na to para mag-trade po sa atin 24/7. So pag kayo po ay ready na at gusto nyo nang mag-trade, ang gagawin nyo lang po, punta lang po kayo doon sa quantitative menu ng Royal Q app. So ano po yung mga yan? Ano yung makikita nyo dyan? So search the coin that you want to trade. Ito po yan, nandyan siya. And then yung pong list of common coins in common and professional. Meron pong ibang version, ang nakalagay is general, no? So yung pong professional, yan nyo po makikita yung mga highly volatile coins. Okay? And then yung crypto indicators in volume and price, yan nyo po siya makikita sa mga indicator na yan. And then ito na nga po yung quantitative area where you will choose the coins to trade 70 coins. So dito po kay Royal Q, pwede po kayong mag-trade up to 70 coins simultaneously. Hindi katulad ng ibang mga na-encounter ko na robot na pwede lang magbigay sa iyo ng signals na mga 3 to 5 or 7 lang, tapos ang mahal-mahal pa ng bayad. So dito po, pwede po kayong mag-trade 70 coins simultaneously. Yan po ang kagandahan dyan. So pag kinilik nyo po yan, no, yung quantitative, makikita nyo dyan yung general. Pag kinilik nyo ito yung makikita ninyo. And then professional, ito po yun, yung mga highly volatile coins. So for example, gusto mo nang mag-umpisa ng trade, i-click mo lang yung Shiba, ito yung makikita mo na kay Shiba, no? So for example, ito yung trade setting, no? And then ito na yung start. So paano yan? Ito yung trade settings, ito po yung setup ng parameters. And then start to begin the trade execution, and then pause if you want to stop the trade. So wag nyo lang pong ipo-pause yung trading kapag po kayo ay naka-negative return po dito, no? So ibig po sabihin nun, ito po ay floating loss lang siya. So kapag po naka-negative yan, wag nyo pong ipo-pause yung trade kasi po total loss po ang mangyayari po sa inyo sa isang coin na tinitrade po ninyo. So ang pag-uusapan lang po natin yung tinatawag na related settings, yung whole position take profit ratio and whole position take profit callback. So ang logic lang po dito, 1.3% minus 0.3%, may profit ka na 1%. So yan lang po yan. So itong 1.3%, your desired percentage profit per position in a certain coin, and then your desired decrease percentage profit for the bot to auto sell when it is triggered. So ang ibig lang pong sabihin yan, kapag po naka-default po kasi ito sa robot natin. So 1.3%, ibig pong sabihin pag ang coin na tinitrade mo ay tumaas na po ng 1.3%, no?
yan po ay magpo-position na siya for selling. Ngayon, pag bumagsak yung coin ng 0.3%, that's the time na i-auto-sell na ni robot yung iyong tinitrade na coin. So, ganun po lang yung sistema po ng robot natin. And then yung buy and call back, no? Ito pong buy and call back, ibig pong sabihin, pag natapos na po yung trade na to, pag umakyat po ulit ang coin ng 0.5%, that's the time na bibili ulit siya at magti-trade po ng paulit-ulit. So, meaning, kahit po ikaw ay tulog, no? Kahit 24/7, pwede pong mangyari yung trading ng paulit-ulit. So, yan po ang kagandahan ng mga related settings na to. Itong whole position take profit ratio, whole position take profit callback, and buy and callback na 0.5%. So, itong mga settings po na to, pwede nyo tong baguhin, no? So, paano po yan? So, in this example, ito na yung pinaliwanag ko kanina. Yung the logic is 1.3% minus 0.3%, you have a take profit of 1%. So, it's up to you if you want to change this settings. So, yan po yan. You can change this to 1.5% or 2%. No? Depende po yan sa inyo kung feeling nyo tumataas yung coin na tinitrade po ninyo base sa inyong pag-a-analyze din sa coin market cap, kasi meron din po dito mga ibang strategy para mas maging profitable po ang inyong pagtitrade, no? And then make it 0.1%. Ito po suggestion ko lang po ito, kasi bakit? Dahil ang take profit ratio can go as high as 5% to 10%, and it will only sell if the market goes down to 0.1%. Anong ibig sabihin niyan? Pwede pong itong settings po na to, pwede nyo pong gawin na 0.1%. Huwag nyo pong gawin na 0.00. Kasi po mali po yung tinuro ko dati na gawin mong 0.00. Kasi bakit? Kung 1.3% to, magti-take profit na siya agad kapag ka umabot siya ng 1.3%, magsa-cycle na agad siya. So, ibig pong sabihin, kaya po nilagyan natin ng 0.1% kasi po, yung pong whole position take profit ratio, pwede yung umabot ng 5% to 10% at mag-sell lang po siya ng coin kapag bumagsak siya ng 0.1%. So, meaning, pagka po ganun ang nangyari sa inyong trade setting na 0.01%, ibig sabihin kung tumaas ang coin na tinitrade mo ng 10%, may kita ka na 9.9%. So, ganun lang po yung sistema po. Kaya po, ang nire-recommend ko dito, pwede pong gawin po ninyo na 1.3% and then 0.01% lang po. And then yung buy in call back, pwede rin po na 0.1%. Pwede naman po na ang gagawin nyo, 2% ang whole position take profit callback, and then ang buy in callback is 0.1%. So yun po ang gawin po ninyo dito sa ating system. Kaya ibig sabihin, pag natapos yung trade mo, bibili agad si robot pag tumaas ang coin ng 0.1%, and then titrade na naman ulit yung robot sa'yo ng cycle or paulit-ulit. So ganun po yung sistema ng ating related settings na yan. Yung tatlo po na yan. Hindi ko po nasama tong buy in callback, no? So it's up to you if you want to change the settings. Depende po yan sa inyo, kasi habang tumatagal naman po ang paggamit nyo nitong robot, nakakabisado nyo na kung paano siya gumagana. Okay? Ngayon, ang related settings rin po yung margin call limit and margin configuration. So, ito pong margin call limit, naka-default din po yun ng 7 times, no? And then yung margin configuration, ito po yung pag-uusapan natin. Kasi po, ang margin call limit, ito po yung number of times where you want to apply the martingale strategy. So, pag-usapan po natin mamaya yung martingale strategy. No? And then margin configuration, ito yung percentage setup when you want to apply the martingale strategy. So, pag kinilik nyo po yung margin configuration at naka 7 times po siya, ito po yung mangyayari sa kanya. No? Ito yung 3.5%, 4%, up to 12%. Ibig sabihin po nito, ang iyong coin na tinitrade ay pwedeng bumagsak ng up to 12%. So, ibig sabihin, yung first call, kapag bumagsak ng 3.5%, bibili ang robot ng 2 beses. And then, pag bumagsak pa ulit ng 4%, bibili po siya ng 4 na beses. Pag third call, 4.5%, bibili siya ng 8 beses. So, ano po ang ibig sabihin nitong mga 2 times, 4 times, 8 times? So, para po tayong nagsusugal sa casino, no? Halimbawa, natalo ka ng 1,000, no? So, natalo ka ng 1,000 sa unang taya, para manalo ka sa susunod na laban, anong gagawin mo? Taya ka ng 2,000. Pag natalo ka uli, taya ka ng 4,000, no? Pag natalo ka uli, taya ka ng 8,000, no? And then, pag natalo ka uli, taya ka ng 1,600. So, ganito din po ang sistema po nitong martingale strategy. Para pag tumaas ang market, bawi ka doon sa mga natalo mo doon sa una. So,
Again, ito pong margin configuration, gagana lang po ito pag bumabagsak po ang market or natatalo ka. So, paano pag umabot na siya hanggang 7 call? Wala ka ng hanggang 7 call lang yung settings mo. So, pwede po yun, pag umabot na siya ng more than 12% or kung ano yung sinet mo doon, mag-iintay na lang po kayo. Talagang stop na siya hanggang 7 call lang. So, intayin mo na lang na tumaas yung iyong coin na tinitrade. So, ang ibig mong din sabihin itong mga 2 times na to, kinakain po ng USDT, no? Ibig sabihin, kapag bumibili siya ng doble, triple, parang katulad dito, 2, 4, 8, 16, ibig pong sabihin, kinakain ng Royal Q yung robot, kinakain ng robot yung kung magkano ang pondo mo doon sa Binance. So, ibig sabihin, kailangan marami po kayong pondo doon sa inyong Binance kung kayo po ay magte-trade po nito. So, pwede nyo rin po itong baguhin. For example, ganito, no? Ang gusto mo lang, ang ina-accept mo lang sa isang coin na bumagsak is 10%. So, meaning, kung hanggang 10% lang yan, pwede mong i-divide yung 10% sa 7 or 7 divide by 10%. So, pwede mong baguhin itong mga settings po na to. Pwede nyo rin pong baguhin ito, no? Kung gusto nyo, 2 times lang, and then 1, 1, 1, 1, 1, or kung ano man po na gusto nyo. Kasi ang ibig lang sabihin nito, bumibili si robot ng 2 beses, 4 na beses, 8 beses, 16 times, 32 times, 64 times, and 128 times. So, meron po itong video training na kung paano po gumagana itong margin configuration. Pwede ko pong i-insert sa video presentation na to. Pwede nyo pong panoorin. Okay? So, yan po yung sistema ng ating margin configuration settings. Okay? And then, strategy mode, yung pong ating whole warehouse mode, ang ibig pong sabihin yan is naka-full cycle mode, meaning it will trade multiple times. And then, yung sub-bin mode will only work if you want to take profit after the 5th call in martingale strategy. And then, 4th to 7th call, it will take a profit. So, meron pong akong isusunod na video dito na dinidiscuss po ng aking mentor, no, si Master Capable or si Sir John. So siya po yung magdi-discuss po niyan, and then bahala na po kayo na i-set kung gusto niyo pong mag sub-bin mode, no. Ang sub-bin mode po is a system wherein kahit bumabagsak po ang market, pwede po kayong mag-take profit. Okay? So panoorin niyo po yung susunod na video. Hi guys, what's up guys? Welcome dito sa YouTube channel natin. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe and share our video para mas marami pang makakita ng opportunity na to. So, this is Master Capable guys, na i-share sa inyo kung paano nga ba gumagana yung robot. Okay, paano nga ba nag-execute, paano nga ba kumikita yung robot. At the same time, ipapakita ko ano nga ba yung gamit ng sub-bin mode sa strategy na to. So, pag nakikita natin to, hindi natin nagagamit kasi every time na nag-explain ako sa mga YouTube presentation ko at saka sa Zoom, okay, ang pinapakita ko doon, whole warehouse mode. Dito, ang papakita ko ngayon is sub-bin mode. Na kung saan, marami nagtatanong ano nga ba ibig sabihin ng sub-bin mode. Now, let's start. So, bago tayo mag-start guys, congratulations muna sa mga bagong pasok ngayon. Okay, araw-araw na dagdagan. Congratulations sa mga kumikita na sa robot gamit itong Royal Q na to. Na kung saan, yung iba nag-start para from 50,000 to 100,000 ngayon naging million na. Okay? They doing well. Okay? Dahil alam nila kung paano gumagana yung robot. Okay? Pinag-aralan na mabuti, sineryoso nila, and at the same time, nagkaroon sila ng resulta. Kumbaga, kung bakit ko pinapakita, the reason why kung bakit ko pinapakita tong video na to, para ganun rin yung mangyari sa inyo, sa mga bago makakapanood ng video na to. At matutunan kung paano gumagana yung robot. Iba kasing alam sa naiintindihan kung paano yung gumagana. Now, let's start. So, before I start, papakita ko muna, yung first buy na amount is $15. So, ito na ngayon yung pinaka-default settings natin na kung saan, ang papakita ko pa rin is default settings, pero with sub-bin mode. Okay, alam naman natin kapag nag-registered ka na, okay, meron ka ng balance sa Binance, meron ka ng USDT sa Binance, na kung saan, ayun lang yung makikita ng robot. Through API management, binibigyan ng connection ni Binance or ni Wabi Global, yung Royal Q to connect, to control yung Binance spot trade natin dun sa Binance. Ang gagawin lang ni robot is mag-trade 24/7. Hindi niya kaya mag-withdraw. So, very safe, very secure yung platform natin. Kasi alam naman natin, ang Binance is #1 exchanger sa buong mundo. Since 2017, trusted na siya. So, napakaganda ng platform na to guys. Intindihan lang natin mabuti kung paano gumagana yung platform. Now,
Kapag nag-start ka ng coins, mamimili ka ng coins dito. So, merong Bitcoin, BCH, Dash, Ethereum, XEM. So, mamimili ka dyan. Marami pang ibang coins. Mamimili ka dyan kung anong coins ang gusto mong i-run. So, I suggest, kapag nag-start ka pa lang, hanapin mo yung coins na nag-negative. For example, XEM, negative 9.40%. So, ibig sabihin, kapag nag-negative na yung isang coins, ibig sabihin, possible na siyang tumaas. Ayun ang i-run mo. Okay? Now, paano gumagana ang robot? Hindi siya nakadepende kung magkano yung value ng Bitcoin. Hindi siya nakadepende kung magkano yung value ng coins na nire-run mo. So, nakadepende siya kung kailan ka nag-start. Kasi once na mag-start ka ng isang coins, okay, set mo lang yung parameters sa settings niya na kung saan mag-i-start siya sa 0.0%. Na kung saan pwedeng tumaas yung market, pwedeng bumaba yung market. No? So, pag-uusapan natin paano ngayon kapag tumataas yung market. So, ang robot doon nakadepende. Ngayon, meron tayong tinatawag na one-shot mode na kung saan kapag tumataas yung value ng coins, tumataas yung percentage, madadaanan niya yung 1%, madadaanan niya yung 1.3%. Then sa settings ng robot na to, yung default settings nakaset sa 1.3%. Na kung saan, manonotify siya anytime, pwede siya magbenta, pwede siya mag-sell. So, kailan siya magsisell? Magsisell siya kapag ang market ay bumagsak ng 0.3%. So, this time, nag-take profit ka ng 1%. Kapag sinabing pwede ka mag-sell sa 1.3%, pwede siyang tumaas. Katulad nito. So, tumaas yung market, nadaanan niya 1.3%, hindi siya magsisell hanggat di bumabagsak ng 0.3%. Kapag bumagsak ng 0.3%, doon siya magsisell. So, this time, nag-take profit ka ng 9.7%. So, kunin mo yung 9.7% ng $15, ayun yung take profit mo. Okay? Paano kung $100 yung nakatrade sa'yo sa first buy amount? Paano kung 1,000? So, kunin mo yung 9.7%, ayun yung take profit mo. So, this time, naka one-shot mode siya na kung saan, every time na mag-sell siya, automatic mag-i-stop na yung robot. Okay? Ang gagawin mo na is maghanap ka ng another coins na i-run or i-continue mo running. Or iset mo siya sa cycle mode na kung saan kapag naka-cycle mode siya, si robot mismo maghahanap ng entry kung kailan siya magpe-place ng order. Kung kailan siya bibili. So, pag bumagsak yung value, kapag nagbenta siya at bumagsak ng 0.3%, binenta niya. So, si robot maghahanap ng entry point, bumababa yung value, then tataas. Pag tumaas ng 0.5% yung market, mag-auto-buy siya, ipapasok niya yung $15 na nakatrade sa'yo. Okay? Mag-i-start ulit siya sa 0.0%, then papalo siya ng 1.3%. Mani-trigger siya, anytime pwede siya magbenta, then magbebenta siya kapag bumalba ng 0.3%. Mag-sell siya. So, this time, kumita ka ng 1%. Since naka-cycle mode ka, hanap ulit siya ng entry. Okay, pumalo ng 0.5%, bibili siya ng $15 sa first buy amount mo. Then, papalo ng mataas. Like say, sabihin natin, pumalo ng 15.3%. Mani-trigger siya na daanan niya 1.3% at bumaba ng 0.3%. Magsisell siya, then kumita ka dito ng 15%. So, ganito lang kadali intindihin kung paano gumagana yung robot. Dapat, every details kung paano gumagana yung robot is maintindihan natin. Para ma-execute natin ng tama at para maging profitable yung pag-trade natin gamit yung robot. Ano bang benefits ng robot na to? Okay? Automated, autopilot. Wala ka nang gagawin. Kumbaga, isa-set mo lang sa mga parameters mo or settings mo kung ano yung the best settings para sa market. So, this time, ang market is tumataas. Ganito yung gumagana. Gagana yung one-shot mode at cycle mode kapag yung market is tumataas. Ngayon, meron tayong tinatawag na drop margin call 7 times with sub-pin mode. Ngayon, ang drop margin call is gumagana siya kapag bumabagsak yung value. So, sabi ko nga kanina, nakadepende siya kung kailan ka nag-start. So, for example, nag-start ka sa 0.0%, then suddenly nag-drop yung value. Meron tayong 7 times call. So, kapag bumagsak pala ng negative 3.5%, papasok si first call na kung saan, ita-time siya sa times 2. Yung nasa first buy amount mo. So, kung nasa first buy amount mo is $15, times 2, which is $30, okay? Ipapasok niya yung $30 doon sa 15, magiging $45 ang position mo. Saan siya kukuha ng $30? Kukuha siya doon sa Binance mo. Sa balance. So, dapat meron kang balance sa Binance para i-cover niya yung drop. Okay? Ngayon, yung negative 3.5% magiging negative 1. Then, yung total position amount mo is magiging $45. Then, kapag na-hit niya yung 1.3%, magte-take profit siya. Kunin mo yung 1% na lang, okay? Ng $45 decision profit. Pero sabi ko nga kanina, pwedeng pumalo more than 1% yung market. So, kung di niya na-hit yung 1.3% sa first call, papasok sa second call na kung saan from negative 1%, naging negative 4. Ang ipapasok niya ngayon this time, okay, times 4 ng 15, so which is $60. Ngayon, meron ka ng 45 na nakapasok, ipapasok na 60, so magiging total niyan, $105. Magiging negative 2. Okay? Yung negative
bababa yung negative 4, magiging negative 2. Okay? Ngayon, pag naabot niya yung 1.3%, kunin mo yung 1% ng 105, so ito yung take profit mo. So, kung di niya pa rin naabot yung 1.3%, bumagsak pa rin, since drop margin call, pababa yung value. So, papasok sa third call na kung saan from negative 2, naging negative 4.5%. So, magiging times 8 na yon. So, 15 times 8 is 120, na kung saan meron kong 105 is equivalent to $225. So, kapag inabot niya yung 1.3%, agandahan na ito yung take profit mo. $2.25. Agandahan na itong settings na to kung saan iniiwas niya maipet, okay, yung tinatrade mo. Kapag nagpasok siya, lumalapit sa take profit. From negative 3.5%, kapag nagpasok siya, magiging negative 1. Kapag naging negative 4, magpasok siya ng times 4, magiging negative 2. Kapag pumalo ng 4.5%, magpapasok siya ng 8, magiging negative 3. So, bumaba. Every time na may pinapasok siya, bumababa yung negative. Na kapag na-hit niya lang yung 1.3%, magti-take profit. Okay? Kapag di niya pa rin na-hit dito, magpapasok sa port call na kung saan itong pang port call na to, gumagana lang yung sub-bin mode kapag meron tayong more than 5 call greater, pataas. So, merong 5, 6, 7 call or more than pa, dun lang gagana yung sub-bin mode. Na kung saan, ito yung tinatawag na wolf warehouse. Okay? Ibig sabihin, ito lang yung i-cover niya. Okay? Sa every drop dito, sa first call, second call, third call, and fourth call, kapag naka-sub-bin mode ka, 4 lang yung i-cover niya. Kasi yung pang-pip call, tinatawag na sub-bin mode, kapag i-click mo sub-bin mode, yung pang-pip call, meron siyang sariling take profit na makikita mo kapag naging negative 8, yung binagsak, okay, ng market. Papasok si pip call na kung saan ipapasok niya 32 times. Okay, kung magkano yung 32 times, magkano yan? 480. Ibig sabihin, mag-i-start siya sa 0.0%. Okay? Ngayon, ang total amount mo dyan is 480. Hindi ipa-plus yung first hanggang fourth call dito. Sariling take profit to, na kung saan, maghihintay ka lang dito ng 1.3%. Kapag pumalo siya ng 1.3%, kunin mo yung 1%. Okay, ng 480. This is your profit. Okay? Kapag inabot niya yung pip call. Ngayon, dahil sa sub-bin mode, kung di pa rin nag-take profit dito, si 6 call papasok. Naging negative 10. From negative 8, naging negative 10. Okay? So, papasok niya si 64 times, which is $960, 0.0%. Hindi niya kinover yung first call hanggang fourth call, pati yung pip call, hindi kasama yan. Kasi meron siyang sariling allocation, meron siyang sariling take profit. Na kung saan, 960, yung nakapasok, kapag inabot niya 1.3%, kikita ka ng $9.60. Okay? Kung hindi niya pa rin inabot yan, hindi pa rin siya nag-take profit dito sa 1.3%, papasok 7 call na kung saan from negative 10, naging negative 12 yung decrease, yung drop ng market. Ngayon, magpapasok siya ng 128 times o 15, so equivalent is $1,920. Mag-i-start siya sa 0.0%, then kapag inabot niya yung 1.3%, okay, $19 yung take profit mo dito. Hindi niya kino-cover yung PIP 6, 7 call. So, hindi mo kailangan maghintay na matagal. May sarili siyang take profit. Kaya dito, this is the best strategy na kung saan, kung naiipitan ka na. Okay, minsan, pumalo na siya ng negative 12 yung market. Okay? Minsan, 6% pa lang, bumabalik na sa pagka-negative 12. So, this is the good thing na gawin natin na kapag nag-negative yung tinatrade mo, mag-sub-bin mode ka para kahit paano, hindi niya man ma-close lahat, kikita pa rin yung PIP 6, 7 call. So, ganito gumagana yung sub-bin mode. Anong pinagkaiba ng sub-bin mode tsaka real-time settlement? So, sa sub-bin mode na to, kapag nagta-take profit ito, okay, hindi pa binabawas, okay, yung fuel fee. Ibabawas lang yung fuel fee, yung complete fuel fee kapag nag-close na lahat ng naka-trades. Doon ibabawas. So, ganito kaganda yung settings na ginawa ng Royal Q. Okay? So, sana naiintindihan natin yung pag-i-explain ko ng sub-bin mode na kung saan medyo mahirap siya intindihan, pero kapag inusisa mo siya, inintindi mo maigi, maiintindihan mo siya. Guys, marami na nagkaresulta dito. Ang gagawin mo na lang is aralin mabuti, i-share mo siya, seryosohin mo siya, kasi dito, pwede mabago yung buhay mo dito at pwede kang bigyan ng extra income daily.
So guys, okay, so tapos na po yung video na pinanood po natin. So kung kayo po ay may katanungan tungkol po dito sa trade settings ng Royal Q, meron po akong ilalagay po na video na link sa baba ng video na to, even po may Facebook account. And then meron po tayong website, no? Pakita ko na lang po sa inyo yung paano po mag-umpisa kay Royal Q Crypto Trading Bot. Makikita nyo rin po yan dyan. And then yun pong Royal Q AI Crypto Trading Bot, is it a scam or legit? So makikita nyo po dyan yung ginawa po nating review kung siya po ba ay scam or legit. Okay? So meron na po yan, yung mga step-by-step procedure. Meron din po akong ginawang Facebook page para po doon sa ating guide, no? So pag makita nyo po yung aking Facebook, no, pwede nyo po akong i-message po dito. Ito po ang pangalan ko, Chris Castillo. And then yung page po natin, nandito po yan. Hanapin nyo lang po yung tinatawag na nasan ba yun? Royal Q Trading Crypto Bot, no? So pag nagpunta po kayo dyan, click nyo lang po itong guides, okay? Nandiyan na po lahat ng procedure or yung step-by-step procedure kung paano po itong Royal Q robot business para hindi po kayo maligaw, no? Panonoorin nyo lang po ito. Talagang kailangan nyo pong bigyan ng oras dahil kumaga hindi naman po magiging, kumaga example ko na lang is hindi ka magiging doktor kung hindi ka mag-aaral ng 10 years, okay? So dito po kay Royal Q, at least pag-aralan nyo po at least 1 week, panoorin nyo po ito, parang online tutorials lang po ito. Meron po diyang Tagalog and English, so ibig sabihin kung kayo po ay may mga client na of course English speaking country, so pwede po tayong mag-business po dito. Again, ito pong business na to is existing all over the world. Basta po meron silang access sa Binance, pwede po nating gawin. So again, tapos na po yung ating video. Thank you for listening, and again, don't forget to subscribe to my channel, hit the notification bell, and don't skip the ads para po maka-support kayo dito sa aking YouTube channel. Thank you again and have a great day.